niyo sa Diyos. Buhay. Kung gabi inaalagaan kayo ng Diyos, inaalagaan ko kayo. May mga anghel, may mga santo, nangangalaga sa inyo. Pagsikat ng araw, gigisingin kayo, nariyan ng liwanag, nariyan ng kalikasan. Ito ba'y bigay ng tao sa buhay ninyo? Mamamatay kayo. Nagsisi kayo. Diyos ko, bigyan mo pa ako ng buhay. Binigyan kita. Anong hiningi ko sa iyong kabayaran? Huwag kang magkasala, anak. Huwag mong iwanan ang iglesia ang itinatag ko, iglesia, katolika, apostolika, romana, sapagkat ito ang daan patungo sa aking kaharian. Sa inyong pagbabago, taluntunin niyo ang landas ko. Naririyan si San Pedro, naghihintay sa inyo. Hiningan ko ba kayo ng salapi upang kayo ay mabuhay? Wala akong hiningi kung hindi. Huwag kayong magkasala. Kung iniibig ninyo ko, ibigin ninyo ang kapwa ninyo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Yatam, nasa sa pag-ibig ang buhay. Nasa sa pag-ibig ang kaligtasan. Nasa sa pag-ibig ang kapayapaan. Nasa sa pag-ibig ang kasaganaan. Nasa sa pag-ibig ang lakas. Sapagkat kung iniibig ninyo ang sarili niyo, hindi niyo nigugupo sa kasalanan. Pasasalamatan ninyo na kayo na asawa na, hindi na kayo mangangasawa ng iba. Kayo na nang inaalaga ang buhay, hindi na itatapon ang pinagpawisan ninyo. At pagkatapos nun, idudumog ng inyong katawang lupang yan sa trabaho upang mabawi ninyo ang itinapon ninyo. Kaya wala kayong pag-ibig sa sarili niyo. Tama ba? Nagkaroon kayo ng sakit. Bakit? Hindi niyo pinangalagaan ang katawang lupang yan. Tandaan niyo, ang katawan ninyong yan ay buhat sa alabok. Buhat sa alabok. Yan sigla ng inyong kaluluwa. Kaya kailangan pangalagaan ninyo yan upang ang kalangan ninyo ay manatiling matibay, malakas. At kayong tunay na buhay na katawang mistiko ni Kristo. Simple lang tao. Pasalamatan ninyo ang lakas nyo, ang buhay nyo, ang biyayang tinatanggap nyo araw-araw. Sapagkat kapag hindi kayo nagkaroon ng kasiyahan, marami ang sinasabi ng mga milyonaryo nang sila'y kumamal ng salapi, wala na silang Diyos. Ang Diyos nila yung pera nila. Wala na silang panahon sa Diyos. Wala silang panahon sa pagluhod, sapagkat masarap ang buhay nila. Marami akong binigyan. Panginoon, ako'y sumusuko sa iyo, susunod ako sa iyo. Hanapin mo ang kaharian ko, anak, at ang lahat ng bagay ibibigay ko sa iyo. Sumunod, ibinigay ko lahat ng marami ng salapi. Ikaw, napakarami po na binigay mo, hindi na namin mabilang. Mahalin niya yan ang gusto mo. Sa tapak ng galing ang salapi, nang may salapi na, naglilingkod na, ayaw na sa pagtatapak. Wala nang panahon sa banal na lupa. Naglilingkod niya. Naglingkod, ayaw pa ng kursilyo. Charismatic pa. Kanta ng kanta. Walang panahon dito
Paano? Nasa nightclub, mag-asawa, walang kapanapanahon. Lumigaya ng 3 taon, nakalimutan ang pinagmulan. Sigaw ngayon, Mama, pinababayaan mo na ako. Ano man ang gawin niya yun, sapagkat ayaw na nila, hindi na sila miyembro ng Espiritu Santo. Ayaw nang matawag ng mga apo. Itinatatwanan na sila ng galing dito. Itatwanin niyo ang ibinigay ko. Katotohanan, itatatwa kayo magmula sa anghel, Serapines, Archangeles, Cherubines, mga banal, itatatwa kayo. Hindi kayo kilala. Sapagkat ito ang tunay na buhay, buhay na walang hanggan ay pinagkaloob ko sa inyo. Palikdan niyo lahat ng banal, tatalikod din sa inyo. Saan kayo nandun? Kaya winiwika ko sa inyo, ang tunay na buhay, ang tunay na kaligtasan ay nasa inyong damdamin, nasa inyong gawain. Ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay kapangyarihan. Yan ay pinagkakaloob ko sa lahat ng aking nilalang. Subalit kung hihigitan niyo pa ang aking ibinigay, katotohanan ng wika ko, ang katalinuhan ninyo ay kamangmangan sa Diyos. Kaya ala akong hinihingi sa sino man. Lahat kayo'y pantay-pantay sa puso ko. Datapot huwag niyong lalapastanganin ang luklukan ko. Kung ano ang winika ko nung ako'y Yesu Kristo, na ano man nahingi ni Maria, sama sa akin bilang anak. Para sa inyo, ibibigay kong madali sa inyo. Walang hiningi si Maria. Gayun din ang winiwika ko, ako ang Espiritu Santo, na nagtatawag sa inyo sa pinakaabang pangalan, ito. Ang kahulugan isang tulubing na mamalimos sa bawat isa sa inyo. At ang hinihingi ko namang limos ay ang kasalanan ninyo, sapagkat ang nais ko, mabuhay kayo. Sapagkat kung punong-puno kayo ng kasalanan, tunay kayong mamamatay. Ito ang huling panahon. Ito ang huling persona ng isang Diyos. Wala na kayong hahanapin, wala na kayong hihintayin. Sa pagbabalik kong muli na bilang Yesu Kristo, nariyan ang tunay na kamatayan ng wika ko ng lahat ng tao, sapagkat maging banal kayo. Masilayan ninyo ang magaganap sa makasalanan. Sisisihin niyo pa ako, sasabihin niyo, Ingkong, bakit hindi pa ako kinuha mo? Bakit hindi ako naunang namatay sa naghihirap na ito? Sapagkat makikita ninyo, ang lahat ng kanyang laman ay maninilig. Madudurog ang ngipin sa pagngangalit. Matitiis niyo ba yun? Kaya anong hinihingi ko sa lahat ng tao, kung kayo nagkasala, magsisi na kayo, magbagong buhay kayo. Sa akin namang tinatakan, kung kayo nakagawa ng kasalanan, diyan na lamang kayo, huwag nyo ng daragdagan.
putulin niyo yan agad. Subalit sabihin ninyo, ako'y maharisi dahil ko pa ang doktrina ng mahalain kong Pwes, kahit si Satanas hindi ka titingnan, sapagkat si Satanas man ay tinapakan ni Raka ni Maria, nangangayupapa din sa paanang ko si Satanas. Malaya lamang siyang nanunukso. Subalit tinatanggap niya ang Diyos ay Diyos. Tao, sa lahat, sa buong daigdig, winiwika ko, isa lamang ang Diyos. Isa ang kahariang itinatag ko ng Iglesia Katolika Apostolika. Kung tunay niyong iniibig, si Jesucristo, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, gumawa kayo ng maganda. Sundin ninyo ang kautusan ko. Mamalagi kayo sa aking kaharian. Yun ang buhay na walang hanggan. Wika ni Maria. Desire to have the everlasting life. Alin ang buhay na walang hanggan? Yung wala kang kinatatakutan, sapagkat hindi ka umapi ng kapwa mo. Yung wala kang kasalanan, sapagkat nariyan ako sa iyo. Nakabaluti ako sa puso't katawan mo. Aalagaan kita. Babantayan ka ng pag-ibig ko, sapagkat ikaw ay nasa kaharian ko. Kaya ito lagi sa lahat ng taong winiwika ko, ang tunay na kaligtasan, huwag kang magkasala. Ang tunay na daan patungo sa kalangitan ay ang iglesia ni tinatag ni Jesucristo sa bato. Kay Pedro ang una niyong papa sa daigdig. Kaya tao ang winiwika ko. Ang 10 utos na binigay ko kay Moses. Ako ang Espiritu. Nakita ni Moses sa puno, sa tuluktok ng bundok ng Sinai, ng wika ko. Ang wika ni Moses, kung ako'y tatanungin, Panginoon, anong sasabihin kong pangalan ng aking Diyos? Ang sagot ko, ako ay ako. Akong Diyos ni Abraham, akong Diyos ni Isaac, akong Diyos ni Jacob, akong Diyos mo, Diyos ng sangkatauhan. Mapalad kayo sa bansa ninyong Pilipinas. Dito ko'y tinatag ang bagong Jerusalem, hindi man matanggap ng tao sapagkat wala silang kaalaman. Dito ko kayo binibigyan ng bagong pangalan. Dito ko kinukuha ang inyong kasalanan. Nagtataka lamang ako na pagkayari kong kayong linisin, pagkalooban ng kalwalhatian, babalik kayo sa inyong pinanggalingan. Anong kahalintulad nyo? Sasabihin ko sa inyo yung baboy, yung hayop. Tama ba? Ang baboy, paliguan mo ngayon, pakawalan mo, pupunta rin sa puto. Gusto nyo ba yun? Kaya ang hinihingi ko, tao, mabuhay kayo sa tunay na buhay sa kalwalhatian. Mabuhay kayo sa biyaya ng Diyos. Katotohanan ng puno ay ang katawan ni Kristo ang Diyos. Kayong lahat na nabubuhay ay sanga.
Huwag niyong naising matigtal kayo sa katawan ko. Kababaihan, nasa mga anak ninyo ang inyong pag-asa. Yan ay mga buhay na ipinagkaloob ko sa inyo upang maging gabay ninyo sa inyong katandaan. Anong tungkulin ninyo? Hindi lamang nang malilit sila sa inyong pangalagaan. Kung malalaki na sila, ang tunay nyo dapat pangalagaan ay ang kanilang kaluluwa. Sapagkat ang batang mabubuhay, nabusog ng aral ng kabanalan, magkaroon man ng tukso yan, madali ang aalis sapagkat may takot na sila sa Diyos. Subalit ang mga batang nabubuhay na kumain lamang matulog, murahin ninyo. Walang kaalaman sa kabanalan, sa kanilang buhay, kayong mga ina ang mananagot. Pagsapit ninyo sa akin doon, sa pintuan pa lamang ng aking kaharian, sasabihin na sa inyo ni Pedro, hindi ka natutong mangaral sa anak mo, doon ka sa impyerno. Nagkulang ka ng pangangaral sa anak mo, bumalik ka sa purgatorio. Kung walang magdadasal para sa iyo, mananatili ka sa purgatorio ng habang panahon. Yan ang tungkulin ng mga ina. Habang nabubuhay kayo, mayroon kayong pananagutan na kung nagkakamali ang inyong mga anak, pilitin nyo silang ituwid. Kung ang inyong anak ay nagkasalat na, halinhan nyo ng kabanalan, yan ay buhay pa rin idadagdag ko sa inyo.